Ngayon, pumunta naman tayo sa star of the show, yung kanyang 50MP telephoto lens. Meron itong 3x optical zoom, f2.8 aperture, at sariling 2-axis OIS. Tinatawag ito ni Oppo na Oppo Vive Portrait Camera. At sadyang nakadesign ito para sa mga natural-looking portraits na may magandang bokeh at subject separation. At bakit nga ba 3.5x? Kasi at the zoom level, makukuha mo yung tinatawag na flattering compression na paborito ng mga professional photographers. Nawawala yung mga wide-angle distortion, yung minsan nagbumukang stretch or malapad yung mukha pag malapit na masyado yung camera. So dito, proportioned at pro-tingnan yung bawat shot mo. And if you need to see further, kaya mong i-digital zoom hanggang 120 times. Aminado tayo pagdating sa 120 times, pixel peeping na tayo at hindi na siya print quality. Pero, sobrang wild niya for checking out the details kahit sa malayo. Parang may dala kang telescope para magbasa ng mga signs o tingnan yung mga malayong landmarks na hindi na kaya makita ng ating mga normal na mga mata. Siyempre, hindi mawawala ang ultra-wide lens. Meron tayong 8MP sensor na may 116-degree field of view. Ideal ito para sa mga landscape shots o yung mga group photos na kailangang siksik lahat sa frame kahit na malapit kayo sa isa't isa. Naka f2.2 aperture na to at may 5-lens construction. At isang feature na hindi mo lagi nakikita sa ultra-wide lens ng ibang phones ay yung autofocus support. Dahil dito, mas magiging creative ka sa shots mo. Pwede kang lumapit sa subject para sa kakaibang perspective na sharp pa rin yung focus. Aminado naman tayo na hindi siya kasing sharp ng main o ng telephoto lens pagdating sa details, lalo na kung zoom in mo. Pero sa social media posts, pasado na siya. Very usable ang colors at yung sense of scale na binibigay niya ay enough na para sa mga daily vlogs nyo.